Hello guys, ang video natin ngayon, konting kalaman. Yung interior na natanggal ang pito, pwede pa ba siya? At paano ang tamang para ng pag-repair. Ito guys, papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo. Shoutout muna tayo guys, bago tayo tumuloy. Shoutout pala kay Boss Ryan Panilo, ay Boss Arvin Antiporda. Shoutout po sa inyo, kay Jobert, kay Jake De Los Santos, kaya Eric Agoncillo, marami sila. Shoutout sa mga taga Tigimintang Company dyan. Tigimintang Company. Shoutout po lahat sa inyo. Ma'am Bibian, shoutout sa iyo ma'am. Kilala mo pa ba ako ma'am? Shoutout sa iyo ma'am. Ito guys, pagpatuloy na natin. Bali ganito guys, ang pag-repair ng natanggal na pito sa interior. Di po pwede ilagay natin yung pito sa ibang part niyan. Hindi po, mali po yun. Kasi yun iba, yun ang ginagawa. Ang tamang pag-repair po niyan, kung saan po nakalagay yung pito, doon natin uli ilalagay. Ang gagawin natin diyan, kikis-kisin natin yan. Yung ganyan. Dapat malinis yung natin diyan, paka-grinder. Huwag namang grinder na sisirain na. Tamang grinder lang po yan. Basta kailangan mapalinis natin yun, makinis natin yun. Hindi yung parang mag-grinder tayo, gigil na gigil tayo, hindi po ganun. Dapat medyo lang yung pag-grinder, yung sabing bukal sa yung kapusoan ng yung buturan. Yung tamang pag-grind lang po. Kailangan medyo malinis lang talaga siya, mapaganda natin yung grind natin dyan. At bali may kampala dito, may dumating, yan sa kabilang vulcanizing. Nakiyusuyo sa akin kasi para daw kabayo. Pangit daw ng ikot, nang sinilip ko, nakita ko, yung may part na hindi nakalabas yung labi. Yung guhit niya, ay pag ganyan po talaga, pag tumakbo kayo, po talaga yan, parang nangangabayo kayo. Ano ba ang ginagamit ko dito para pampalapat dito? Ang ginagamit ko lang po dito, tubig lang po na may sabon, hindi po gumagamit ng langis. Bakit ba hindi ako gumagamit ng langis para dyan? Kasi interior lang po yan. Ano ba ang ang langis? Ang langis po kasi, umiinit po yan. Itong gulong natin, pag umiikot, umiinit din po yan. Ngayon, pag langis ang nilagay natin, umabot dun sa interior mo, pag uminit yan, lulutuin niya lang po yung interior niya, parang masusunog, yung pabubutas po yan, parang naipit. Kaya ang ginagamit ko lang po dito, tubig na may sabon. Yan lang ginagamit namin pang palapat dyan sa mga interior na yan. At ang minsan naman kasi mahirap dito magpalapat pag ang interior China. Kasi minsan bumibigay yung interior ng China kasi paper sign mo siya na mailabas. Pero yung ganitong klaseng gulong, medyo malambot lang to, mabilis na ito palapat. Kaya walang problema to. Kaya yan, pinilit kong mailapat yan at sabi ko sa kanya, sige boss, tingnan mo. Ayan, tinuro ko sa kanya yung guhit. Dapat sabi ko lahat nakalabas yan. Saka pantay ang labas niya, sabi ko. Ngayon, medyo matigas talaga yan, kaya babawasan natin ng hangin. At dito, napatsanap sa atin siya. Talagang nagpasalamat siya dito. Isang malupit na stand pan talaga dito yung okay niya. At tumawa pa nga siya, very good daw. Yan nga. Balik na tayo dito sa gagawin natin. Bali na ito tayo sa pagkakaskas kasi dumating na si Kuya at ito nga yan, kinaskas na ulit natin. Kasi kailangan medyo maganda yung pakaskas natin. At yan, makikita nyo, yan, kinaskas ko siya, no? Dapat medyo maayos ang pakakaskas. Ngayon, babalik na ilalagay natin siya ng panibagong pito niya. Ngayon, pag medyo matigas ipasok, basahin mo lang po yan. Yan, pag binasa mo yan, malambot na yan ipasok. Kaya, yan. Tapos ang susunod na gagawin natin, lilinisan natin ang gasolina yan. Yan, ganyan. Yan, malinis talaga yan. Tatanggalin natin yung mga orle kabok at mga langis-langis na natitira konti dyan. Kasi kinaskas natin yan, kaya kailangan matanggal natin yan mga orle kabok. At ang susunod natin gagawin, magugupit tayo ng makapal-kapal na interior. Yun yung gagamitin natin doon sa ibabaw para may tibay yung pito natin. Hindi yung katulad ng ibang ginagawa, bubutas sila, ilalabas na yung pito, lalagyan na yung tornilyo ng pito, okay na, wala pong tibay yun. Kasi dapat po kung saan nakalagay yung pito natin, doon po uli natin ilalagay. Maglalagay lang tayo ng interior na makapal at lulutuin natin. Ayan, kakaskasin din natin yan para medyo pantay yung kanyan product pagkatapos.
Kunting tiyaga lang talaga. Kailangan dito, matyaga ka talaga dito sa mga ganitong pag-repair-repair. Ito naman po lang palang nire-repair namin na to sa mga tricycle driver to na minsan walang-wala pa. Kaya yan, minsan yan na lang yung binibigyan namin, kinakabit namin sa kanila. Yan po ay matibay pa po yan. Talagang mapapakinabangan mo, kikita ka pa talaga dyan. Bago masira yan, baka sobra-sobra pa papambilang kinita mo. Kasi kami dito, mahilig kami mag-repair-repair ng ganyan dito. Kasi alam mo naman, ang hirap ng buhay ngayon. Kaya ang iba, minsan, wala talaga pambili. Lalo yung mga, alam mo naman, minsan, yan, nilalagay namin, yung mga nire-repair namin na yan, para may magamit sila. Yan, yan naman po ay pwedeng-pwede pa. Walang problema ho dyan, basta maganda yung paka-repair niyan. Bali, ayan na po, yung gum. Lalagay ka ng gasolina dun sa tila, pagpupunas mo sa gum at pupunasan mo yung butas na yan, saka yung interior na makapal bago mo idikit dun sa gum. At ganyan po, nakita nyo ha. Yan po yung step by step ng paggawa ko dito. Kailangan po nakabilog yung pa natin dyan. Yung pantapal na yan. Para maganda naman tingnan. Bale, ayan po. Ididikit natin siyang nasa gitna. Tamang gitna po talaga dapat maayos. Ang sakto natin dyan. At yan, lulutuin na natin siya ngayon. Ganyan po ako mag-repair ng pito. Meron po kasi misang mga vulcanizing, pag nagre-repair sila, hindi po ganyan. Binubutas na lang nila kung saan-saan at tatapalan nila ng gum lang yung butas na yan. Ay, naku po, hindi po pwede yun. Hindi tatagal yun. Baka mamaya, kaalis lang, bumigay na agad. Kawawa naman yung customer natin. Ayan. Bali siya, luto na dito. Nakita nyo, ayan, luto na. At papalamigin natin yan. Kasi medyo mainit, kaya papalamigin natin yan. Bali dito, nakaready na rin yung tornilyo niya. Ilalagay natin dyan. Ngayon, nasa loob yung pito. Ang gagawin natin dyan, ilalabas natin yun. Yung pito. Kailan nakalabas dun sa gitna mismo na yun. Kung saan nanggaling yung butas. Mahalata mo naman yun kasi medyo yun. Yung gitna niyan, medyo may bukol-bukol. Na ibig sabihin, nandun yung butas dati. Kaya doon natin dadanuli yung pito na pinasok natin na nasa loob. Bali, ayan, nakaready na yung gagamitin ko dyan. O, yan. At tinapat ko na nga yung pito doon sa dapat ilabas na niya. Yan, ganyan. Kunting pokpok para mabutas yung tinapan natin konti. Yan na, lumabas na yung pito. Ayan na po, nakita nyo na. Bago natin lalagyan ng washer saka yung tornilyo. Kailangan po mahigpit natin ito ng maayos ha. Kasi pag hindi natin mahigpit na maayos, magkakaroon ng singaw sa dyan. Kaya kailangan mahigpit po yan. Hindi pwedeng higpit pan lang. Kailangan mahigpit na maayos para walang singaw. Yan, nakita nyo. Talagang ako kasi maghigpit ito. Sure na sure. Ayoko yung paulit-ulit. Dali ka na rin mahirapan dyan. Kailangan sigurado ka. At bago ko talaga kinakabit yan, talagang hanginan ko muna yan at iikot-ikotin ko yung pito na yan para sigurado na walang singaw. Kasi kung meron man, higpitan mo uli yan. Talaga mawala yung singaw niya. Diyan, nilagyan ulit ka ng barbula. At ngayon, hahanginan natin siya para sigurado tayo na walang singaw yung pituhan. At ayun, nakita nyo yung finished product natin. Talagang akala mo, totoo. At least magagamit pa talaga. Kikita pa yan. Yan, kailan ikot-ikotin mo yung pito na yun para sigurado na walang singaw yung gitna ng pito sa mga gilid-gilid. Kaya kailangan ikot-ikotin mo yan. Yan ang mga ganyan. Dapat ganyan, ikot-ikot. Yan, makikita nyo, wala na, di ba? Ganyan po ako mag-repair ng natanggal na pito sa barbula at pwedeng-pwede pa po. Ang iba kasi tamad gumawa. Kaya ang iba sinasabi, palit na interior. Depende naman po sa sitwasyon. Kung alam yung customer nyo na parang walang-wala talaga, talagang yan, repair na lang natin para kahit pa paano makatulong naman tayo. Ayan pala yung mga nakaready namin dyan sa mga nasisiraan ng ng interior na wala pang mga pambili. Yan, inalagay namin. Lagi meron kami yan dito para ready to fight. Hanggang dito na lang guys ang video natin. Maraming salamat.
Sa mga viewers natin, maraming salamat po sa hindi nagsawang manood. Hanggang dito lang po.